Sa aming pag-aaral, napagtanto namin na ang tunay na pakinabang ng tao ay nagmumula sa paggawa ng tama at pagtitiwala sa Diyos. Naiintindihan namin na binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang pumili ng ating mga gawain, ngunit kailangan din nating maging responsable sa ating mga desisyon dahil nakasalalay ang ating kinabukasan sa Kanya. Sinasabi sa Isaiah 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, na ang Diyos ay palaging narito at naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Nauunawaan namin na ang tunay na pakinabang ay makamtan kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagbawi mula sa masasamang gawain at paglapit sa Kanya upang humingi ng kapatawaran ay mahalaga, tulad ng sinasabi sa pangalawang Chronicles 7 verse 14, kung ang aking mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at manalangin, at magpapakasigurong nagtitiwala sa akin, narito't pakikinggan ko ang kanilang mga panalangin. Ang pagsunod sa utos ng Diyos at pagkakaroon ng takot sa Kanya ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan at pagpapala sa buhay. Nauunawaan din namin na hindi natin dapat umasa sa kapalaran o swerte lamang kundi sa ating kagustuhang maging matalino, mabuti, at tapat. Alam natin na ang ating mga gawa ay may epekto sa ating buhay, ngunit ang plano ng Diyos ang pangunahing nakakaapekto sa lahat. Sinasabi sa Ecclesiastes 9 verse 11, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, na ang Diyos ang nakakaalam ng kabuuan at ang kanyang plano ang mas nakahihigit. Kaya't pinipilit naming unawain na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagiging matuwid at matapat at sa pagtitiwala sa makatarungan niyang paghatol. Sa kabuuan, napagtanto namin na ang tunay na pakinabang ay ang pagiging mabuting tao, ang paglapit sa Diyos, at pagtanggap na ang kanyang paghuhukom ay patas. Sinasabi sa Kawikaan 3 verse 5, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso, at huwag kang manalig sa sariling karunungan, na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos. Naniniwala kami na dapat nating pahalagahan ang buhay bilang biyaya mula sa Diyos upang magpasalamat, gumawa ng kabutihan, at maglingkod sa Kanya ng buong puso. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan namin ang ating tungkulin bilang mga taong may pananampalataya at responsibilidad sa ating buhay at sa Diyos na lumikha sa atin. Sinabi ni Paulo sa unang Korinto 10 verse 31, kung kaya't kumain man kayo o uminom man o ano pa man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa ikalulugod ng Diyos upang ipakita na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat alang-alang sa Kanya.